Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Anyway, ginawa ko po yung video na ito sa ngayong araw na to update sa inyo tungkol po sa Shinung rice mill machine. Marami po kasing nagtatanong sa akin kung alin ba ang mas maganda. Sa Shinung to ang set A po ba or ang set B sa Shinung rice mill machine. Gusto ko po ipaliwanag sa inyo para po matuldukan na po yung mga katanungan ninyo. At kahit panoorin nyo lang po ang video na to sa Facebook man, sa YouTube, maintindihan nyo bakit merong set A at saka set B. Bakit merong pagpipilian, anong packages na ito. So una po, ang sa set A, isang Shinung rice mill machine, isang elevator, bucket elevator po. Ang purpose po ng bucket elevator, siya po yung sumasalo from palay cleaner. Di ba malinis na yung palay? Tapos iakyat ito sa machine, papuntang Shinung rice mill machine. Iakyat niya doon. Yun po ang purpose ng bucket elevator. Next naman, ito yung palay cleaner. Ang purpose po ng palay cleaner ay siya po yung naglilinis ng palay. Alam nyo, mahalaga po ang palay cleaner dahil siya po yung naglilinis ng mga siniseparate niya po yung mga malalaking mga bato, mga damo, mga straws, mga dahon-dahon, dumi ng palay, kumbaga. Lalo na kung ang gamit nito, ang gamit sa pag-harvest ay harvester. Maliban na kung mano-mano yung pag-harvest ng palay, malinis. Pero hindi pa rin perfect yun. Ang kahalagahan po ng palay cleaner is to protect the machine. Kasi kung walang palay cleaner yung machine niyo, mabilis po masira or palit kayo ng palit ng mga consumable spare parts. Alam nyo, napakamahal yung mga spare parts. So, kailangan nating i-consider ito dahil kung hindi tayo pumapalit ng mga spare parts, pinding yung trabaho at yung operation ninyo. So, para maiwasan po, hindi naman po siya 100% na talagang hindi mauubos yung consumable spare parts. Natural lang po yun na mauubos po yung spare parts. Pero at least, ma-prevent nito ang pangmabilisan na palitan ng mga consumable spare parts. Lalo na sa mga urethane, polishing screen, at iba pa, lahat mga consumable spare parts, kahit anong klaseng rice mill machine, mahalaga po ang palay cleaner or pre-cleaner. Kaya nilagyan namin ito ng palay cleaner or pre-cleaner po yan kadalasan, or separator. Ang set A, yun po sabi ko kanina, isang Shinung rice mill machine, isang elevator or bucket elevator, at isang local made na palay cleaner. Local made po siya. Simple lang, ayan o, makikita nyo po sa video. Yan po ang local made na palay cleaner. At ang kagandahan nito, local made lang siya, pero wala naman po kaming negative feedback doon po sa operation ng machine ito. Makakatipid po kayo. So, pangalawa, itong set B. Pangalawang package natin. Ang sa set B, same pa rin, isang Shinung rice mill machine, isang bucket elevator, at isang seed sorter or palay cleaner na made in South Korea. Yung set A kasi, local made yung palay cleaner. Ito, dito sa set B is made in South Korea na seed sorter. Bakit seed sorter? Sa South Korea po kasi, ito yung ginagamit nila sa mga farming. Hindi lang po sa palay, but sa iba pong mga grains na ginagamit nila for seed sorter. Kung kayo ay isang seed grower, ano ba yung seed grower? Yung, di ba, nagtatanim kayo ng palay. Bago kayo magtanim ng palay, meron mo ng pre-planting doon sa ano, di ba? Yung binhi yun. Gumagawa ng binhi yun. So, kung kayo ay magsabwag doon sa ano, mga seeds doon sa pre-planting, kailangan natin na
maganda ang quality ng palay. So that's the purpose of seed sorter. Yun po ang kanyang purpose. Seed sorter at palay cleaner. Ang kagandahan dito, i-compare natin doon sa local made. Siyempre, local made siya, hindi siya 100% na makukuha or masiseparate lahat. Itong set B is talagang malinis na po ang palay. Clean, as in clean. Kung kayo ay seed grower, maiintindihan po ito dahil kailangan natin maganda ang quality ng tubo ng palay. So dapat 100% po yan buo. Walang tulyapis, kumbaga. Dito, siniseparate niya po yung tulyapis. Doon sa local made na palay cleaner, siniseparate na rin po yung tulyapis. Ganun rin dito sa set B. Yung palay cleaner, siniseparate niya rin po yung mga tulyapis, yung mga bato, yung mga dumi, yung mga alikabok, yung mga ipa, siniseparate niya lahat. In terms of performance, mas maganda ang set B. Mas maganda po ang set B. Dahil, syempre, kung malinis yung palay, malinis yung output, expect na po tayo na mas maganda pa rin po, mas maganda po ang quality ng bigas. Yun po ang kagandahan doon sa seed sorter or palay cleaner na made in South Korea sa set B. Sa presyo naman po, syempre, mas may kamahalan lang po ang set B. I-compare natin sa set A. Mas mataas yung presyo. In terms naman po sa maintenance, expect na po tayo na meron po siyang mga consumable spare parts, yung sa set B natin, na medyo may kataasan, may kamahalan ang presyo ng spare parts. Lalo na ito ay gawa mula sa South Korea. Pero ginawa na po namin ito ng paraan ng BSC Agricultural Machineries. Gumawa po tayo ng paraan para mas mapatibay at mas mapaganda, mas mapatagal yung lifespan ng consumable spare parts ng Korean made na palay cleaner natin. Kaya expect na po kayo na good quality talaga. So, yun na po. Kung kayo ho ay interested magpapadeliver na ng Shinong Rice Mill Machine, message lang po kayo. Please subscribe my YouTube channel at follow na rin po kayo sa Facebook page natin, ang Shinong Rice Mill Machine, Ian Canillas Vlogs, at yung aking Facebook account na Ian Arcas Canillas. Follow nyo na po ako. Doon lang po kayo pwedeng mag-message. Kung kayo po ay magpapareserve na, bibili na po kayo ng Shinong Rice Mill Machine. Nagde-deliver tayo kahit saan sa Pilipinas at meron tayong technician na pupunta sa inyo para mag-install at mag-conduct ng training on how to operate Shinong Rice Mill Machine at kung paano po mag-alaga ng machine na to. So, the best rice mill machine in the Philippines, ang Shinong Rice Mill Machine. Kaya bili na po kayo. Matibay, malinis, at good quality ang bigas na output. Kaya kung kayo ay nagpaplano na bumili ng rice mill machine, Shinong Rice Mill Machine is the best to start a rice milling business. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Anyway, tungkol po pala sa delivery fee natin, update po natin. Sa ngayon, starting, actually, simula na noong January. Dati kasi, free delivery ang Luzon. Pero ngayon po, meron na tayong charge sa delivery fee from Manila going to your location. Nagcha-charge na po tayo ng delivery fee dahil po, instead na mag-increase po tayo sa presyo ng mga machine, ay maintain na lang po muna. Ang presyo, same pa rin po, naka-promo. Doon na lang po tayo mag-adjust sa delivery fee. Kahit cash or COD, kahit hindi tawid dagat mula Maynila, Mapaluzon, Nueva Ecija, Cagayan Valley, kahit saan, kay Ilocos, Bicol, meron na po charge sa door-to-door delivery. So asahan po ninyo yan. Yung sa Mindanao, Visayas, of course, same pa rin po, meron din pong delivery fee. Mas mataas nga lang yung presyo doon sa yung charge sa door-to-door delivery. Hindi po yan sa amin, kundi doon po yan sa cargo na nagdi-deliver sa inyo.
Yung sa amin lang dito sa Luzon ay yun po, sana po maintindihan ninyo na meron na po tayong charge sa door-to-door delivery. Maraming salamat po.